Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang ordinaryong lalaki na nagkaroon ng di matangging tapang at pananampalataya, si Gideon, at kung paano niya pinangunahan ng isang maliit na hukbo upang magtagumpay laban sa malaking kaaway, ang mga Midianites. Isang kwento ito ng kabayanihan, pananampalataya at himala na nagpapaalala sa atin na sa Diyos, ang maliit ay maaaring maging makapangyarihan. Kaya, samahan ninyo ako at kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsisimula ang kwento sa Israel sa panahon ng kahirapan at pang-aapi. Ang mga Israelita ay pinahihirapan ng mga Midianites, isang malakas at mapanirang kalaban. Sa tuwing ani o tagumpay sa lupain, kanilang sinisira at sinasakop ang mga bukirin, umaalis sa mga tao na nagugutom at natatakot. Ang bayan ay nawalan ng pag-asa at ang kanilang espiritu ay napagod sa takot at pangungulila. Sa ganitong panahon, tinawag ng Diyos si Gideon. Siya ay isang simpleng tao, hindi kilala at natatakot sa kanyang sariling kakayahan. Sa unang pagkakataon, nagtaka siya kung bakit siya ang pinili. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, nagtiwala siya sa Diyos. Pinuntahan niya ang Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at humingi ng patnubay, gabay at kumpirmasyon sa plano. Ipinakita ni Gideon ang kababaang loob at pananampalataya na handa siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Binigyan ng Diyos si Gideon ng malinaw na tagubilin. Kailangan niyang manguna sa isang hukbo upang labanan ang mga Midianites. Ngunit hindi basta karaniwang hukbo ang ipagkakaloob ng Diyos. Sa halip, sinabi niya na bawasan ang bilang ng mga sundalo. Sa simula, may libu-libong tao sa kanyang hukbo, ngunit ang Diyos ay nagpakita na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa dami ng tao, kundi sa kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng tanda at pagsubok, ang hukbo ay lumiit hanggang sa maliit na grupo na lamang ang nanatili, sapat na upang ipakita ang himala at ang Diyos na nagtatanggol sa Israel. Sa gabi bago ang laban, si Gideon at ang kanyang maliit na hukbo ay nagplano. May kakaibang stratehiya silang ginawa. Dala nila ang trumpeta at tapayan na may ilaw sa loob. Ngunit tahimik at maingat silang pumwesto sa paligid ng kampo ng Midianites. Sa utos ng Diyos, sabay-sabay nilang pinatagpo ang trumpeta at binasag ang tapayan na nagbigay ng malakas na ingay at liwanag. Ang mga Midianites ay nagulat, natakot at naguluhan. Hindi nila alam kung gaano karaming sundalo ang kalaban nila at sa takot at kaguluhan, nagsimula silang takbuhan at magkalat. Ang tagumpay ay kamangha-mangha at himala. Ang maliit na hukbo ni Gideon sa tulong ng Diyos ay nagawang talunin ang napakalaking kaaway. Israel ay nakalaya at ang kanilang bayan ay muling nagkaroon ng kapayapaan at pag-asa. Ang buong kwento ay nagpapaalala na kahit tayo ay limitado, sa Diyos, ang ating tapang at pananampalataya ay maaaring magdala ng di mabilang na pagbabago. Ang kwento ni Gideon ay paalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa bilang ng tao o sa armas, kundi sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Bawat maliit na hakbang, bawat sumunod sa utos ng tama at bawat pananalig ay maaring magbunga ng malaking tagumpay at pagbabago. Sa pagtatakos ng kwento, naway ma-inspire tayo ni Gideon. Huwag tayong matakot na harapin ang mga hamon sa ating buhay, kahit gaano kalaki ang tila imposible. Sa tamang pananampalataya, diskarte at tapang, walang hadlang na hindi mapagtatagumpayan. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng maliit na hukbo at himalang tagumpay ni Gideon. Kung nagustuhan ninyo ito, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Hanggang sa muli!